Kung hindi libre, murang mga bakuna kontra African swine fever ang inaasahan ng mga magbababoy. Pero tila mas mahal sa nabanggit nilang presyo ang tinatayang halaga ng Department of Agriculture. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kahit buong Batangas ang nasa state of calamity, idiniin ng mga magbababoy roon na hindi lahat ng mga baboy mula sa probinsya ay may sakit. Isolated cases po siya. Most of the barangays, predominantly of the barangays, clear po at malinis po ang baboy. Sinisimula na ang planong controlled vaccination kontra ASF. 10,000 doses ang ibibigay ng Department of Agriculture. Hiling ng mga magbababoy na abot kaya sana ang mga bakuna. Ang existing vaccine right now na ginagamit namin, lahat ng vaccine is nagre-range po siya from 20 pesos to as high as 100 pesos. So yun yung range na ang afford ng mga end users. Kung meron man bakuna at effective man yung bakuna, dapat ibigay talaga sa backyard yan ng libre. Pero sa taya ng Agriculture Department, 400 hanggang 500 pesos per dose ang vaccine. Sa kabila nito, hindi raw nakikita ng DA na makakaapekto ito sa presyo ng karning baboy. Napakaliit naman ang portion nung 400 to 500 pesos. That's only 5% more or less ng production. Habang wala pang bakuna, mahigpit ang border control upang hindi umabot sa ibang lugar ang baboy mula sa mga lugar na may ASF. Sa Quezon City, hinihikayat naman ang mga hinihinalang backyard racer na magsuko ng alagang baboy. May ordinansa kasi kontra backyard hog racing sa lungsod pero hindi na sila pagmumultahin ng 2,000 hanggang 5,000 pesos gaya ng nakasaad sa ordinansa. Ang gagawin po ng lungsod ay bibilhin po ng lungsod ito at a reasonable rate. Ayon sa lokal na pamahalaan, sakaling magpositibo sa ASF ang mga baboy, agad daw ikokondem ang mga ito. Pero kung wala namang sakit, ibibenta daw ang mga karne ng baboy sa mga kadiwa centers. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.